or yung tinatawag natin na POS. So, ang gagawin natin, ang una ay magde-declare tayo ng variable na price to handle yung price ng user natin. Then, after nun, ang next na gagawin naman natin is lalagay natin yung int since number yung gagamitin. And then, yung kanyang opening and closing parenthesis. And then, after nun, ay lalagay natin yung input natin. So, sa input natin, ang sasabihin natin dito, enter item price. Yan. Then, after nyan, ang gagawin natin next is quantity. Yan. So, sa quantity natin, equal natin siya. So, again, sa int, tapos ang input natin, and then, enter quantity. Then, after nyan, gawa tayo ng variable na total, guys. And then, equal natin siya sa magiging price natin, and then, multiply natin siya sa quantity. Yan. So, ano yung purpose ng total natin? Ang purpose ng total nyo, guys, is after natin ma-multiply yung price sa quantity natin, ibibigay natin kay total yung magiging result ng mga to. So, for example, ang naging result nito ay 50. So, ang 50 papasok siya kay total. So, ang gagawin natin, ipiprint natin yung total ngayon. So, ang gagawin natin, print total is. Yan. So, ang gagawin natin, tatawagin nyo yung variable na total nyo. So, kapag rinan natin siya ngayon, say for example, ang price niya ay 5, ang quantity natin ay 2, so ang total natin ay 10 siya. So, 5 multiplied by 2 will be 10. So, lalagyan lang natin ng space yung ating quantity. Okay, so after nyan, ang next naman na gagawin natin is we will ask for money. So, equal natin siya sa int, then input, and then ang gagawin natin dito ay enter payment amount. Yan. Then, after nun, ang gagawin natin, run natin siya para ma-check natin yung output natin. So, 5, 4, so 20 yung amount ay 20. So, after natin malagay yung amount, ang ilalagay naman natin, yung magiging change. So, gagawa tayo ng variable na change. Equal natin siya sa money, i-minus nyo siya sa magiging total natin. Pre, i-minus yan kasi bibili kayo. Now, after nun, magpiprint tayo dito. So, ang gagawin natin, change is, and then tawagin nyo yung variable na change natin. So, ang gagawin nyo natin ay, for example, 5, tapos 5, 25. So, ang pera natin ay 30. Yung change natin ay 5 siya. So, yun yung example of simple point of sales natin. So, simple pa lang siya for basic.